Bawat kwento sa loob ng silid-aralan ay higit pa sa aralin. Sa likod ng bawat upuan, may pangarap. Sa bawat pisara, may adhikain. At sa bawat tinig ng guro, may pag-asa. Pero ano nga ba ang tunay na kalidad na edukasyon? Ano ang mukha nito para sa mga estudyante at guro na araw-araw itong isinasabuhay? Ang SDG 4 ay isa sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Layunin nito na matiyak ang inklusibo at pantay-pantay na dekalidad na edukasyon at maisulong ang panghabang buhay na pagkatuto para sa lahat. Sa madaling salita, gusto nitong masigurong may access ang bawat isa, bata man o matanda, may kaya o wala, babae o lalaki sa isang makabuluhang edukasyon. Sa aming pag-uusisa upang mas maunawaan ang kalidad ng edukasyon, aming nakapanayam si Ronvic Samson, ang kasalukuyang CSG Auditor ng Cavite State University. What do you love most about learning? Sa akin yung parang pinakamahal ko sa pag-aaral is hindi lang yung basta kung paano ako natututo sa mga bagay-bagay dito, kundi parang nagkakaroon na rin kasi ako ng deeper connection sa mga classmates ko, at hindi lang sa mga classmates ko, maging sa mga props na nakakamit ko in every sem. Okay, salamat. Pangalawa, what are the biggest challenges you face in school? Para sa akin yung biggest challenge na na-face ko dito sa campus natin is yung culture shock na tinatawag nila. Which is, nangyari sa akin ko nung first year pa lang ako na parang around one month na tahimik lang ako, introvert lang ako sa school, ganyan. Introvert lang talaga ako sa isang room, ganyan. Parang tahimik ka lang sa isang gilid. Then hanggang sa biglang may mga nag-open ng opportunities na may nag-push ako na, sige, try na sa CSG, ganyan, baka sakaling maboost pa ulit yung confidence mo, ganyan. So ako, ginag ko na yung opportunity na sumali din sa different organizations hanggang sa ngayon, kasalukuyan na rin akong writing staff ng Cognizant. Do you feel your education is preparing you for life? Why or why not? Para sa akin, naniniwala ko na yung education kasi is talagang susi talaga siya sa pagiging successful ng isang tao. And para sa akin, yung education natin dito sa campus natin, or hindi lang dito sa campus natin, kung saan man tayong school nag-aaral, yung education na nakukuha natin doon is ma-ready tayo nito para sa mga future challenges na totoo talagang mangyayari sa mga hinaharap pa. Kasi hindi lang to about sa kunyari sa math, hindi lang to about sa 1 plus 1 eh. About din kasi kung paano natin na-apply yung mga natutunan natin sa apat na sulok ng sagid ng paaralan. Okay, salamat. If you could change one thing in your school or education system, what would it be? Para sa akin, hindi lang dapat yung sistema yung binabago. Dapat kung ano yung nasa loob mismo ng paaralan. For example, limited access to libraries or sa mga books. Ayun kasi yung iba sa mga, ayun yung ilan sa mga nagiging problema ng bawat kansenya na hindi sila nakakagamit ng maayos ng natin ng library natin kasi nga kulang sa pwesto, kulang sa facilities, ganyan. So kami, as a CSG, naisip namin na bakit hindi tayo mag-conduct ng mga activities o mag-implement ng mga projects sa mga katulong din sa fellow councilors natin. Like, for example, yung yung mga kubus natin na nakikita natin dyan, hindi lang siya yung para visual time na tinatawag na sige, dyan katatambay, ganyan. Parang, ang ginagawa rin kasi ng kubo ayun na yung ginagawa natin way para din tayo makapag-aral to get to know more each other sa mga friends natin, to have a deeper connection sa mga friends natin, para makapag-aral, para mas maintindihan ko yung mga subjects. Andiyan din yung student bench natin na nakapag-produce din tayo ng around 10 benches na kahoy, which is galing din siya sa fund ng CSG, na nasa PPMP din ng CSG. So, yung mga ganyan klase ng projects and initiatives ng Central Student Government is talagang, malaking ginhawa siya para sa mga fellow councilors niya. Okay, so talagang may goal kayo para sa mga councilors. Pagkatapos naming makapanayam ang CSG Auditor, napansin namin ng isang makabuluhang proyekto sa loob ng campus. Isang community pantry para sa mga estudyante.
Napag-alaman namin na ito'y inisyatibo ng CSG, kaya agad din naming hiningi ang panig ng kanilang Pangulo upang mas maintindihan ang kwento sa likod nito. Sir, may tatanong lang po ako. Para saan po ang community pantry? Well, ang community pantry po is an initiative from Central Student Government na kung saan po ay meron, yung isa sa objective nila is para magbigay ng konting snack doon sa mga students natin na mag-take ng midterm exam and final exam. Matapos naming makapanayam ang CSG President tungkol sa kanilang mga proyekto, nakausap din namin ang ilang estudyante upang malaman kung gaano kahalaga sa kanila ang mga pasilidad sa paaralan. Maaari ko po ba matanong ang inyong pangalan? Michael Alvino po. Kay Michael Alvino. Alvino. Ano pong pangalan niyo? My name is Chris Daphne Noor po. Ayon sa kanila, nagsisilbi itong waiting area sa pagitan ng mga klase, lugar para makapag-review, at espasyo para makapagkwentuhan kasama ang mga kaibigan. Gayunpaman, nabanggit din nila na hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng mga kubo, lalo na't dumarami ang mga estudyante sa campus. Kaya't hangad nila na sana ay madagdagan pa ang ganitong uri ng pasilidad. Ngayon ay narinig natin ang boses ng mga mag-aaral sa Cavite State University Carmona Campus at ngayon naman ay dumako tayo sa kwento ng guro. Kasama po natin ngayon ang isa sa mga instructor ng Cavite State University Carmona Campus. Sir, isang magandang umaga po. Good morning everyone. My name is Michael James Buner. Instructor at Cavite State University Carmona Campus. Hello po. And sa matanong ko lang po kayo, ilang taon na po ba kayo na nagtuturo dito sa CBS? Naman I started teaching at CVSU September last year, 2024. So, ilang months na lang, 1 year na siya. And so I believe, sir, doon sa span of time na nakapagturo po kayo dito sa CBS, ay marami na po kayong naging experience. Ano po. So, meron po kami mga few questions po for you. Sure. Yung first one po is, para sa inyo po, ano po yung quality education? Para sa akin, quality education is first accessible. So, medyo cliche siyang narinig, but quality education is always accessible. Pero naniniwala kasi ako ang accessibility, may degree din siya. Whether on a certain part of community, education is accessible. And on the other part of the community, it is accessible. Pero yung intensity niya mas mahirap. So gusto ko, for me, yung quality education is free access for everyone. Free and fair access for everyone. So, kung ang estudyante ang kailangan pang magtrabaho just to access education, kailangan mag-tease, kailangan mag-extra endure. Compared to other students, na alis lang ba naman na they're not enduring, pero ang point ko dun is fair and equal access to education. And yes, quality education is effective. Dapat effective. If education na sobrang halimbawa, as ng standard, pero wala siyang ipit sa student. Diba, sobrang strict lang yung system, yung instructor nila kilala. Pero hindi naman natulungan yung student mo na alam niya, na-improve yung sarili niya, na-encourage siyang pumasok, natuto, makinig, explore yung sarili niya, then the system fail. So, para sa akin, fair access and effectivity, that's quality education. Ayun po, sir. Parang in line doon sa effectivity, parang ano po yung naging challenges niyo po as instructor para po maging effective po kayo doon po sa mga students? Sa akin, malaking factor yung environment. Ito recently. Physical environment, hindi exact. Kasi like, for example, yung student ako, or kahit teacher ako, makikobserve mo sa student na nahihirapan silang makinig kapag sila iniinitan, sila gutom. Diba? Sobrang laking factor nun kasi magiging absent-minded sila, hindi sila nakafocus. So, kahit ano yung mga material, kahit anong, sa pagka-instruct, it will still be ineffective sa end ng student if physical factors are not addressed. Kaya wala ako na isa lang sa mga parang sa mata ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas, yung physical factors ng education. Ayun, yung mga estudyante gutom, may initan, uncomfortable. So, yung makinig. Ayun siya. Marami pang problema at marami pang dahil
which are inherent yung physical factors that is affecting students. Okay po, sir. Thank you po. Then po sa nasabi niyo po kanina na about sa accessibility. Dito po, since hindi nga po, parang not all can have the same access. Sa tingin niyo po, in your part, what can you do po para maging inclusive sa lahat yung education, yung quality education? Okay, is it sa sa setup ng campus or in general? In general po. In general. Ako personally, yung means ko, aside from, syempre, doing my best kapag nasa apat na sulok ako ng isang classroom, kahit sinong mga estudyante yung kaharap ko, yung sa mga prinsipyo ko talaga is to always give it my all, my 10 out of 10. But aside from that, so that I can also access the other part of the group, active ako sa community organization ko. So in there, part of our advocacy talaga is education. So sa part na din yan ng under youth development plan, yung 10 centers of youth participation. And also, vision ko ng National Youth Commission is also to access out of school youth. So, we are offering ourselves as volunteer teachers, as volunteer instructor, to actually teach something sa mga out of school youth. And especially yung mga basic literacy skills like reading, writing, basic mathematics, or math skills. Kailangan kasi nila matutunan yun, especially if wala silang formal means to learn sa isang formal na academic setup. Ayun. Sir, parang makikita po talaga sa inyo na you're willing para po ipamahagi yung knowledge na meron po kayo. Kasi parang even outside the campus is may ginagawa po kayo mga outreach programs. Masakit sa likod. Opo. So, sa tingin niyo po kaya, parang ano po yung nagpapatuloy, ano po yung nagkikip sa inyo na motivated for you to teach po? What motivates you to teach? Ako kasi, I adore motivation, but I don't rely on it personally, Berska. Kasi ang motivation kasi seasonal eh. So there are times like you'll be motivated to do something, but next day, pagising na wala na siya. But I rely on my advocacy and somehow purpose. Medyo siya na maybe church siya pakinggan, pero purpose talaga. Kasi purpose is something bigger than you. So if you are driven by something bigger than you, hindi ka titigil hanggat hindi mo siya natatapos or na-accomplish. But at the same time, syempre, nabalik ka rin sa sarili mo kasi hindi ka superhero. You will not be, hindi mo naman gawin lahat. Pero at the same time, hindi ka rin titigil hanggat hindi mo nakikita that yung change that you wanted to see. So parang ganun sa akin it keeps me motivated, it always gas me up. Every time na nakikita ko yung need over my students. Sa student ko na lang inilalagyo ko na yung problema ng system of education ng Pilipinas in general. Pero ayun nga, gusto kong mag-take responsibility din sa part ko, which is yung mga student ko. Sila kasi yung scope ko. Ayun. Ayun, ang ganda nung po. Kasi po, parang hindi ko siya naisip na someone na motivation yung nakakapagpa-drive sa'yo to do something, but then yung purpose, which is sabi nyo nga po, if it's bigger than you, hindi ka matatalo. Yes. Talagang mas magpupursige ka. Pero before, idealistic pa din ako. Before motivation talaga. Pero alam ba rin kasi mahihinog ka din. Yung principle mo, mahihinog, matututo ka sa experiences ng ibang tao, sa experiences mo din. So alam ba rin, nagwala ako na dapat ang angkla natin mga educators. Yung purpose natin, yung disiplina natin. Motivation is good, pero it's not good if we will rely solely on it. Ayun siya. Maraming salamat po, sir. Sir, Thank you po sa pag-payag po na magiging interview po namin for today. Maraming salamat. Okay, thank you guys. Hindi madali ang landas ng pagkatuto. Ngunit sa bawat pagsubok, sa bawat pagkukulang, at sa bawat pagtitiis, may kabayanihan. Kwento ng klase ay kwento ng buhay. Puno ng hamon, ngunit punong-puno rin ng pag-asa. Sa mata ng estudyante, sa puso ng guro, dito may sisimula ang pagbabago. Isang bagay ang malinaw, may pag-asa at pagmamahal sa pagkatuto. Pero maraming kailangang lampasan.
Ang kalidad na edukasyon ay hindi lamang isang layunin. Isa itong karapatan na dapat abot kamay ng lahat. Ang kwento ng klase ay kwento rin ng buhay. At responsibilidad nating lahat na magsulat ng mas maganda para sa susunod na kabanata nito.